Palihog Panindog Church. What a blessing sa mga mensahe karong adlaw. Since this morning, Brother Elvis, si Pastor sa second service, ug I hope will be blessed today by God with the verse nga kung atong pagkabasahon karon sa Acts 20:28. I know this is a very familiar verse to us all. Acts 20:28, pinadayag 20:28. Say amen kung naan ang tanan. Memorize man siguro nato ni. Okay, let's read together. Naapod sa gi-project diha. Atong dunganon sa pagbasa. Together now, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Magampo kita. Labing dalaygon namong Diyos, salamat ining kaupunon, salamat sa kadaugan, sa mga panimbahon, gikan pa sa first service, sa ikaduha nga service, and I hope and pray with this verse, Lord God, kami mablessed, daghan mi makuha nga mga mensahe, Lord God, about unsa imong kabubuton, what a church is, what a true church is not, O God. I pray, Lord God, matag usa kanamo kung namang gani gitago nga sala sa hunahuna sa buhat, pasaylua kami og Ginoo. Ayag tuguti ang yawa muhatag og kalibog, kaduka, kaluya, Lord God. Tagaay mig kasing-kasing nga kauhaw diha sa imong pulong, Lord God. Din kini makahatag na mog pagdasig, pagtubo diha sa imuha, Lord God. And kining tanan ang pangayo in Jesus' name we pray. Amen. Palihog sa paglingkod, church. Okay ba tantanan diha? Okay. I hope alive ta karon. So, di ta padala sa yawa, no? Sa duka, labi na karong oras ha, ting duka gyud ni. So, akong basahon balik ang Acts 20:28 sa Bisaya, nindot kayang Bisaya, oh. Busa bantayi ang inyong mga kaugalingon. Take note, bantayan nato atong kaugalingon. O tibuok nga panon. No? Tibuok gyud. Nga ibabaw niini ang balaang espiritu nahimo kaninyong mga magbalantay sa pagpakaon sa iglesia sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. By the grace of God, kita tanan diri gipalit sa dugo ni Kristo. Amen? Nindot kay nga ang kaluwasan libre ug walay bayad. No? Maunay advantage nato in compare sa uban diin walay kasiguruan sa kaluwasan. We all know kaning nga time panahon sa Acts diin nahitabo sa verse 1, history sa church, kung ganahan mo makabalo pag yun sa history sa church, nindot ko kaayo basahon ng Acts. Actually, sa pag-ingon ni Pastor, just few days ago nga, ikaw, Jin, mo'y muwali, nata ko'y lain giandam about prayer. Apan, kaning nga mensahe, Miyerkules hindi abot sa kunahuna, mura giprint na ako ang mga outline. Pero ang mga verses, the other day, pag yun ako nagampo Diyos ko sa Ginoo, Lord, unsa man gay maayo nga mensahe, Lord God. Medyo taas-taas man ta kong mensahe about prayer. So, tagahay Lord God, unsa man gay gusto nimo nga ipabutyag karong Domingo sa kahaponon. Labi na nako, Lord. Ganahan ko una mabless. Muto gibalik-balik yun nako, nakita na kaning Acts 20:28. Adunay tulo ka butang nga ato makita diri karon, ato ning buak-buakon, ato ning tun-an. Amen? No. There are three things that we're gonna talk about. Ang title sa mensahe karon, what a true church is not. Manina, no? Sa Bisaya pa, unsa ang dili angay basihan sa usa ka tinuod nga simbahan. Manina, basihan. So again, balik ta, no? Makita na to diri sa og mo atras ta, og mo balik ta sa history sa church katong sa first verse makita sa chapter 1 nakita nimo nga nahinatabo the day of Pentecost nakadugtana katong day of Pentecost diin una the early church una 12 man to ka apostoles, no? 12 ka apostoles dayon ni traidor pag yun ang isa. So posible gid sa church na mo traidor, pero gracias Ginoo dili ta ang nana nga kinaiya. Amen? Di ta mga traidor kun dili naatay kinaiya sa bunga sa Espiritu, may gugmaon sa isig kaigsuon. Naay mga church nga bungkag diin giunay nila ilang pastor. Niagi ko ana, pero wa jud totally na bungkag, no. Pero after mga 7 or 10 years na restore. Nangayik pasaylo tong ni Sukol. Na yung mga church ng una. So I hope, dili ta Judas.
Amen? So lakto sa makasulti, I believe si Judas dili luwas. Luwas-luwas lang to sa. Nagkuyog-kuyog lang pero wa gyud niya nasabti ang tinud-anay sa mensahe sa kaluwasan. Kay wa man apply sa iyang kinabuhi. Ngano mang niabot sa iyang punto pag traidor na sa Ginoong Hesus Kristo. No? Pero misan pa man ni ana nagpadayon gyapon ng church. Amen? Nagpadayon nahimong 120. Di ba? So, ni-grow ang church. Not only to 120, nahimong 3,000. And then, it became multitudes. Og niabot ang punto nga gidungog naman ang church, threat naman sa Roman Empire, labi na katong mga religious people, nabungkag. Kaya nga naman, githreaten sila, labi na si Paul. Di ba? Ni-persecute sa church, so nabungkag. Pero misan pa man nabungkag, good news gyapon to. Na-spread nung ang church throughout the world. So, the first point, unsa ang dili angay basehenan sa usa ka tinuod nga simbahan. What a true church is not. First point mga kisunan, a true church is not a membership-based sect. Amen na. A true church unsa? Not a member-based sect. Unsa may pasabot ana mga kisunan. Sabi di pa ta mo ato diha nako ipa-flash nga picture. Membership. Kita mo ana nga picture, no? Unsa inyo nakita diha sa picture? Unsa may galibi diha nga picture? Unsa nga color? Purple. Unsa man ang purple? Actually, ang purple muna siya gitawag nila according to sa mga Wikipedia, unsa pay mabasa ninyo diha sa internet, no? Nga ang number 1 daw kuno gitawag Christianity. So mayong kang sa first point, a true church is not a member-based sect. Kung kang member, ani na lang kus Christianity, kita nawa, unsa kalapad? Grabe, Australia, Russia, mga Orthodox man na sila. Tanawa, unsa ang cover sa Christianity? Pretting lapada, no? Ano man, it has something to do with history. The Roman Empire, grabe biya ang pag-spread nila. From east to west, halos na. From Asia, unsa na, to, saan? From Africa to Asia, grabe ilang pag-spread sa continent. Gidala man nilang religion biya. Diba? Muna'y reason, grabe sila kalapad karon. Di lang Roman, pati Protestantism. Pero we do agree, we're not Protestants. Pero kung basahon, bali na kung nag-research ko sa kuan, we are part na sa mga Protestant group. Do you admit that, church? No. We're not Protestants. Although na mga founder, gingon nila, sa to mga dito sa Rhode Island, dito sa Amerika, na mga founders, na gipanginganlan nila, dito mga founders, mga movement lang to ba? Murag gipadayon lang nina ang teaching ni Jesus Christ. But it doesn't mean they are founders. One time, nagstorya aming ilabaw, kanina kong mga nauna ragod, tukot ang atong reliyon lako, kabuang ragod. Sige, hayon to, mahimong mega church, muda ko. Pero, palahi lang ta, ato rang ingnon nga, church in Maribago, church in Lapu-Lapu. Hinaana ba? Ya, muda ko na pag-ayo ang church, pero amigo ra gyapon nato ang mga Baptist. Pero una-una ra gotogod. Wa ta kabalo mo spread na. Mo spread ni nga church. Muda ko. Pero katang isip lang. Di ba? So dili tanan sa unang mga panahon daghang kay mga movement, daghang kay murag gitawag nilang founder. Pero dili na gitawag founder. Who is our founder? Dili sa Acts 20:28. Makita nato diha atong balikan unsa ka importante kani nga bersikulo. Take heed therefore unto yourselves. So giingnan ang mga churches dito, no? Naman silang Peter ani ang mga apostles, preach sila kay daghang kay katapok nga mga panon. Take heed, bagbantaw kamo kita, giingnan ang mga church. From that time until today, we still need to take heed. Magbantay kita. Nga naman, ug di ta magbantay, daghan kay mga litag diha, daghan kay mga mini nga magpagtulunan mga kaigsunan. Di lang kana, matintal pa ta sa mga unsay kalingawan sa kalibutan. Nga malayo ta diha sa focus nato diha sa Ginoo sa pagpangalagan. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Dili lang sa panahon nato, all flocks. Unsa man nga mga flock? Mga niluwas. Di ba makita man diha unsa man ni? Over which the Holy Ghost had made you overseers, tigdumala. So once magdala ka sa ministry, labi na sa atong mga young people na mga leaders sa Manisi, nagdala biya na sila og mga batanon. They are example, they are leaders. No? They watch over us. Gitudluan sa unsa insakto about sa Bible, no? Take heed, which the Holy Ghost hath made you overseers. Di ta mahadlok kay naman ang Holy Ghost sa Ginoo. The Holy Spirit guides us. Di ba? Say, makahadlok ba ni mo
magtindog diri sa pulpito, di lalim oy. But we need to pray for power. Saligan na to ang power sa Ginoo, which is the Holy Ghost that works each one of us. Puro makataluwas. Amen? We have the Holy Spirit. We have the Holy Ghost. Kay kaning pagtudlo ni subangan mga kaigsuonan, dili ni atuang kaugalingon, dili atong kusog, dili atong hunahuna. Nga naman, kung ato lang hunahuna, ma-personal ang pagwali, di ba? Dili na personal. It should be led by the Holy Ghost. Amen? And then, made you overseas to feed the church of God. Karon, tanaw ni mga kaigsuonan. Ito balik tato, no? Lapad na kayo, no? Ang ikaduwa, mao ang Muslim. Muslim na siya. Tinodi, does it make sense ka na itong mga educators na to? Di ba? Muslim ang yun nga mga countries. Muslim countries, grabe. Ikaduha nga, pinaka-largest group of religion. Actually, 37% of the total religions in the world ba, total numbers, are Catholics. Sunod na dayon ang mga Muslim. In fact, adunay studies, in the next 20 years, 10 to 20 years, kuya-kuya ko na ang Muslim mutupong na sa Christianity. Balik ko na ko ang Christianity. Actually, ang Christianity, gibuak-buak. Anything that is non-Hindu, murag third ang Hindu actually, or Buddhist followed. Basta ang top 2, Christianity, which is, include ang mga Baptist, Protestants. Apil na sa gitawag Christianity. Non-Muslims, non-Hindu, non-Taoist, kanang diya sa China, Confucianism. So, diha pag yun sa Christianity, dili pag yun natanan. No? Pero in short, sa title lang daan, sa first point na, a true church is not membership-based sect. Kung mamaw na, tsakto na tadaan. We are in a correct church. Kaya no, lapad kaayo tao. Apil man tas Christianity. Luoy kayong mga Muslim. So, mayroon kang membership, apil na ang Iglesia ni Cristo. Apil lang sa Bidista, luwa. O mo na basihanan of a true church. Does it make sense? No? So, unsa man gina sa Bible? Nabay gisgutan diri nga about membership sa Acts 20:28? Wala. Ang gisgutan dira, he had purchased with his own blood. Why? Tanaw nimo diha, gigamit ni siya sa usa ka denomination kani nga verse, gilisdan nila ang God to Christ. Sa Lamsa translation, INC. Ngala ko wala ilang gilisto God, Christ nga naman. Naday dugo ang Dios. Mga kaigsoon, naday dugo ang Dios. Wa may dugo gyud ang Dios, pero giunsa nga nahimong nay dugo ang Dios? Di ba? John 1:1, John 1:8. And the word was made flesh and dwelt among us. The moment we accepted Jesus Christ, naa si Kristo sulod sa ato. God in the flesh through Jesus Christ, nanay dugo. Kaya og dili man naog ang Dios dili, og dili niya biyan yang trono, unsaon pagtuman no sa katupuanan sa Isaiah 9:6. Dapat munaog yun diri. Dapat mag-antos siya diri. Di ba? Magpaagas yung dugo. Kaya muna man practice sa Old Testament times. Adunay hayop ilang pagkaihawon. Adunay dugo nga ihalal. Di man gani kornero. Kabantay mo atong the Passover. Diyan, kuan nagdugo. Sa pultahan ba ito, Bard? Gikuan sa pultahan. Pag-agi atong miss ba ito? Na mga ni kuan gilabyan ra. Kaya nga naman sa Old Testament na daan naagi dugo. Kaya dili man pwede literal mo naog na atong nga time, di pa man time. So mo to ni naog yun Jesus ang atong Dios in the form of Jesus Christ more than 2,000 years ago. Naadyoy dugo nga gipaagas. Gipaagas para sa church. But not only for the church, no, sa mga unsaved. God came into the world, dili membership. Amen. Nya sa Christianity pagod pila ra guta ang tinuod gyud ga practice of Christianity. What is really the meaning of Christianity? Unsa man gyud ang Kristyanismo? Sakto ba lang yung abi kay dili Muslim Kristiyana? Bawg ba gyud? We all know nga ang real meaning sa Christianity is through Jesus Christ. Christianity is found in Jesus Christ. We can find through Christianity through Jesus Christ. And once you have Jesus Christ in your heart, mo nang gitawag ta Christians. Diba? Nahimo tang Christians kay tungod anak ta sa Dios. Makita ba sa atong kinabuhi nga kita Christians? So nahimo tang Christian not by membership.
Kay minority ra gyud ta mga kaigsunan. No, it's not by membership what some churches claim like the INC. Nga sila ang tinuod nga iglesia kay ang ngalan mao may nakaprint sa atubangan sa ilang simbahan. So it doesn't mean nga ang name parihas makita sa Bible nya giusa pa gyud ang pangalan. Mo nang King James kita mga kaigsoon. Amen. Tanawon yung mga Bible diha. I hope gagamit pa tani ang King James. Amen? Kay kuyaw kayo mo gamit kag laing translation. Kung mausab na ginang God, mahimo ng church, pagkadakua, mahimo yung mayabag yun ang doktrina. Magbantay gyud na. So, Church of God, purchased with His blood. Name man tong gisgutan magkigso, no? Iglesia ni Cristo. There's nothing wrong. Are you proud to be a Baptist? Muna ni kanta ko ato. Are we proud? There's nothing wrong to say, I'm proud to be a Baptist. But sa dihang manglakaw ta, sa dihang i-introduce atong self, we never promote Baptist. Di ba ang Baptist atong i-share? Di ba? If you look in the Old Testament, sa past times, nakita ba ka nag-promote sila religion in the past? Wala. They always talk. If you notice, giunsa pag-address ang church during sa church age. Early church. Kay church pa man ta karon, di ba? By grace. Giunsa pag-address. Imo mabantayan. Katong sa Revelation, di ba, nagisgot ito, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Laodicea. Inana pag-address, no? The churches in Corinth, the churches in kanang Galatia, Ephesians. Gibini ba by name? Kabantay mo? Nya ato nga tayo, may ingong magpagama tag logo eh. Magpagama tag kuan mo ni among ngalan sa church. Ato nga time. Pero karon nga time na gyud tay mga logo, panindutan nato. Nga naman, that's for formality. That's aron ma-identify ta ba? Di ba? Og naay mo bitang naay uban magtan-aw dito sa Google. Uy, nani diri napita. Pag ana, makita dayon ang name. Di ba? Inana na marong panahon na. Kay kung naa pa na panahon nilang Jesus Christ, ay, kuyawa. Nanay mga kuan magsiga-siga. Of course, wala pa ginaan ang panahon na. Munang gi-address ang mga church by name sa ilang address kung asa dapita sila. Amen? Inana ang sa unang panahon, pero wala gyud sila nag-promote sa ngalan sa ilang simbahan. It's not about membership, but they promote the gospel through Jesus Christ. Amen? Nagtapok sila without even unsa nga name, wala. So that's number one. A true church is not a membership-based sect. Amen? Dili sa pagpamembro. Ikadua, a true church is not a multitude-based sect. Sa'yo pa sa muna multitude? Padaghanay. Ari ko diri kay mas daghan ni sila. Piding bagaa. Pero kita, usam na, luya, di ni tinuod. Gamay na mo tag-ayo, kumpara na mo katoliko, no? So di ta tinuod, ug mo kini basihanan. Amen? Kung kaniya itong basihan, pildi gyud ta. Di gyud ta malangit ani. Igamay raman ta, mamalhin na lang ta dito sa dakong cross. Or mamalhin na lang ta sa usay ikaduhang pinakalapad area ang Muslim. Magbalit Islam na lang ta. Kasaman? Or na ibang pastor ni balhin kay gibaryan og 100,000 pila to. Gibaylo ang kamatuuran, gibaylo yang tinuod nga doktrina. Kay tungod lang sa kwarta, ayaw mga kaigsoon. I hope not, because nay usa ka pastor, no? For how many years nahimo siyang Baptist pastor, na school, unsang pagkaunsa? Nga nabunta naman noong sa badista. Nga ang kaluwasan pinaagi sa balaod. And we all know, according to Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved. Amen? Through faith and that not of yourself. It is the gift of God. Give, libre, ihatag na. Wa kay angay sundon nga pulo kasugo. Memorize ni man pulo kasugo. Maglison magaytag memory verse usahay, no? Kana pa niyang pulo kasugo. It's by grace. So sa ikaduha nga punto mga kaigsuonan, it's not about the numbers. Though we don't hate numbers, ha? We don't hate numbers. Thank God until today there are still some na may ginaingon nilang mga mega church. Kanang og musimba ka dito sa Kingdom Hall, kung mahuman lang na kanang kibuloy, daghan biya pud siguro sila no magtapok. Or nay mga daghang
mega church sa Amerika, usa na feeling magsimba ka niya, mga naitag 15,000 seats, 17,000 seats, piya na, no? Ma-feel siguro nimo muni, insakto nga church, nami kay feeling diri, kadaggan na mo, langit sa may ani. Pero usahay, mura tag mingawon mo, ani, ni kahapon, gamay raman. Kamingaw ba diri? Sa mo, pagkakawalay gana, di lang kumbalik, kay mingaw man. Sa tinawhanon, we know na a true church is not based on unsa kadaghanon. Bahalag gamay ra ta mga kaigsunan. Basta kay si Kristo na atong kinabuhi, nagpagamit ta diha sa Ginoo. Amen? We're still faithful in the Lord. Then, that's good. Malipayon ang Ginoo. So, dili ni, again, padaghanay. But, of course, there are still some churches, Bible Baptist KGB churches, nga mga dagkong church sama sa Katipunan. Ba, daggan? Thank God there's still King James. Thank God they're still teaching soul winning. They're still preaching. Di ba? Pero dagang uban na yung mga Baptist churches in America na narado na kayo naman, nadala na sa kalibutan. Imbis sila'y mo influence sa kalibutan, ang kalibutan ni influence nila. Kaya nga naman, nibugnaw naman ang pastor. Kanang di na kay kuan ba ni sabay sa panahon. No? Ano man? Wala na ang fire, wala na ga-burn, wala na na-maintain ang kadasig, steadfastness. Di ba? So, again, it's not about the number of people. And there are other big churches in America like kadungog mo ni Paul Triber sa West Coast ba na? Basta Paul Triber sa California, katong naa si Ramirez, nindot kay musong lead, sa akong idol. Dako, balcony na good sila. They are 7,000 seater. Pila to? Sayop kong madili. Basta 3 to 7,000 seaters. Grabiha, oy, puno. Gagamit rin po sila hymns nga kanang kung good old-fashioned books. Hymns good. Mingaw, dyan ko ginana. Kaya pagbiya na kong dumagiti, kung naana man ang gigamit na mo sa una, Brad. Last na kong biya dito 2016, kaduwa na kong 2013, hymnal pa to. Bukat kayo, katudyung mga karangin. Ligon kay nga hymnal ba? Muna pag kuan ako diri nabaguhan ko aning sa projector kung bago pa adjust dito Pastor Paul Triber old fashioned dako kayo nga church dako jud kay nga ministry daghan kay sila og mga ministry music choir napay online sa pana diha grabe pero they're saved amen they're still preaching they're still giving tracts. They're still practicing separation. Grabe. It's a big church. Kadungong mong Jack Hiles. Wala naman siya karon no, namatay naman. Yung naabot ato yung son-in-law pero nakasaman. Pero grabe Jack Hiles. There was a time ni abot nag more than like pila to ka attendance. Grabe more than 10,000 daghana oy. Naasalay ka ng Spanish na pila ka libo. Nya dako gid kay ilang seats, grabe ka dako pero usahay pod kaning dako kay nga church no problematic pod. Usahay kay makasala ang pastor or issue sa kwarta, mo punay balantayon. That's why we pray always for our pastor. Amen. Ulit ang mabalaka kay di man mega church. ma-handle ra. Diba? So again, number 1, a true church is not a member-based sect. Okay, dili pagpamembro kaningangalan muni insakto. Ikaduwa, a true church is not a multitude-based sect, meaning abi kay grabe ang attendance, grabe kadaghan. No, it's not about that. Bahala gamay ra ta church. Basta kay malipayon pa man kata diha sa pagpangalagan. Amen. Naa pa man ka atong mga commitment, wa man ka nanawa. I hope nga dili nga church nga faithful ta diri sa simbahan. Abi kay nakadungog ta, refresh kay ta, inigawas. Siguro Monday, okay pa. Tuesday, bugnaw-bugnaw na. Wednesday, awa na. Mawitang pasalamat ta sa Ginoo natay midweek service. Importante kay, not only midweek, natay Tuesday. Prayer force. Nga naman, most of the time, pila naman itong oras diri Domingo. Diba? I think more than 80% nata sa outside the church. Diba? Okay ra, untag consistent ta sa atong Bible reading on a daily basis. Are we? Ginora ko nakakita ana. Okay na ta, consistent ta sa atong prayer. Morning and evening. Kay mga itag kusog, tabang sa Ginoo. But what if, diri ta nahimong murag nakabasag Bible, diri ta nahimong na-refresh, but other days, tuwa sa kalibutan.
Munang natay Tuesday Prayer Force. So, attend the Tuesday Prayer Force. Natay midweek service, Wednesday. Ang uban, Thursday gani. Sa Pigkarangan, no? Thursday, dito sa Liberty Baptist, Bible Baptist Church sa Bukidnon. Bali, Pastor Asuncion. Yan ang mga anak gadala. Bali ko anak sa akong pastor. Ugangan. Liberty Bible Baptist Church. So, dako kailang simbahan, pero stricto kay soul winning. Soul winning, tudlog mga bata, pass og tracks. So, ang importante ra diha, magunsa man ang dako kayong church, pero wala nag-soul winning. Wala nang ngabig og kalag. Diba? Nahimo na lang murag, kung sa mana, nahimo na lang pasikat, or nahimo na lang, wala na, mura nag-routine. Diba? So, I hope and pray that, misan sa atong kagamay, naaragyapon na atong kasing-kasing diya sa Ginoo. Nag-faithful lang gihapon ta. Third, arita sa ikaduro nga punto mga kaigsunan. The third point, a true church is not a must-work-based salvation. Klaro no? Sa mana pasabot ana? You must work to be saved. So we all know majority of churches in the world, even though we say Christianity, according sa Wikipedia or unsa na nga mga research diya, mingon sila nga muni Christianity, even kanang term nila Christianity dili tanan nagtudlo og pinaagi sa pagtuo lang. Kung mag-survey ta, no? Even in the Baptist group, naiuban dili na luwas. Wa na klaro. O naiuban mga Baptist group, wala na klaro. Sad to say. Sad to say. Wala nag-practice og soul winning, wala nag-practice og wala na. Kuan na lang ang mga new generation, bugnaw na ang new generation. Ngano man, kay wala naman na maintain. Wala naman naging consistent. Amen? Pasalamat na diri nga gi-revise balik ni pastor, gi-encourage niya before ta mag-start sa afternoon, mag-practice og soul winning. Tingalay mga kanganong kinahanglan pa man ni wa mami naanad ani sa among church. Ano man? Ngano man importante kay na mga kaigsunan. How can the lost, or how can you be used to spread the gospel to the lost? Sayang kaayo ang pag-ani, ang pag-ula og dugo ni Ginoong Hesukristo. Di ba? Gipaagasan og dugo. Sayang kaayo mga kaigsunan. What are we called to do? Giluwas lamang ta para magpahayahay? Giluwas lamang ta para magpadato? No, may problema ang magpadato. Wa may problema ang magpahayahay, magpa-relax. Uy, dapat mag-relax sa ta, ha? Kamu diha nga grabe nag-stress sa trabaho. Kinahanglan na mo nang mag-outing ta with family. We'll go to the beach. Okay, dapat balance man na. Diba, amen? Balance na siya. Pero ayaw yung kalinti ang Ginoo. Ayaw yung kalinti ang pagsimba. No? Time for church, time for church. Time for leisure, time for leisure. I-balance ang tanan. Amen? Subalik ta. A true church is not a work-based salvation. So majority sa mga churches karon dili na salvation by faith. Let's say, pagpangutana nimo, yung save. Unya makasala pa man ka, diha na, libog na. Dili na katubag dayon. There are churches like that. But by the grace of God, we're saved by faith. Amen? Wa ta nagduha-duha. So, kung nakasulay ka ani kaniadto, if you are going to a church, tingali na uban na naiid padere or mga bisita, be sure na kung namangi kay namin bruhan nga simbahan, again, dili about ni ha padaghanay, dili ni about pagpa-member, dili may mga big ninyo. It's about insakto ba na imo nadunggan nga kaluwasan. I-check. Kung naman kita agani online, i-check. Live, di ba? Okay. Kung naman gani katanaw, i-check. Kung ang salvation, graced, gift, libre. Pero adan na gani nag-works, patay gyud ta ana. Okay? We are saved through Jesus Christ because of the blood. Ephesians 1:7, di ba? So may content sa Ephesians 7, atong tanawon. The blood, kay mo may nabasa na ito diri sa Acts 20:28. Atong tanawon sa Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of His sins, according to the riches of His grace. Through His church, we are saved. Membership. Through, usaman,
The name of a church? Wala. Through His blood na ay forgiveness of our sins. Grabe ang riches of His grace. Inunana ka grabe ang Dios. Wa siya'y palabi. Ang iyang pag-anhi diri mapobre madato man ka regardless of what denomination you are in, as long as you open your heart, di ba? You open your heart to the gospel, there's no reason for you not to accept, to believe and confess your sins diha sa Ginoo. All you have to do is just accept, believe, confess. That's the grace of God. Gihatag na dili lang sa mga Baptist. Amen? Gihatag na dili lang sa mga Catholic, dili lang sa mga iglesia, dili lang sa mga Sabadista, dili lang sa mga Muslim. Mao bitong naatay mga missionaries going to different parts of the world, even the most dangerous parts, even in Muslim areas. Ngano man, kay tungod ang gospel para sa tanan. That's the riches of His grace. Grabe ang grasya. Mao bitaw wa panibalik ang Ginoo kay ganahan niya siya nga ang tanan makadungog unto the uttermost part of the world. Munang padayon tag-support ang mga missionaries. Amen? Labi na sa mga Muslim countries or communist countries. Wa pa may nakasulod sa North Korea, kinsa? Ganahan. Sa China, mga underground churches. Nga naman. Kasi nasayad ang mga missionaries nato nga muna'y sugo sa Ginoo, muna'y nga ipakailap jud ang kaluwasan. Kay nasayod man ta nga kaning ilang gipang adto nga lugar, mga Muslim countries dili man grace or gitawag nato grace or faith salvation, ila kay works man gyud. Di ba? Works. Dili pasabot na sila or even they are called Christians, no? Dili na pasabot nga dili ta mo reach out nila. Kaya again, Christianity doesn't mean kanang saved na ka kay Christian ka. No. Unsa man gyud na. Again, a true church is not a must work salvation, but as a true church is kana ba sang usa ka individual, di ba? Nadugang, na saved, na baptize, nya makaingon siya, I am saved 100% by faith ug di na ni matangtang. That's a true church. Unya, buhi iyang pagtuo. Nga naman, nganong buhi iyang pagtuo? Kay tungod, makita ni mo nga siya, makita sa iyang kinabuhi. Makita ni mo nagsangyaw, makita ni mo, grabe siya ka, may ugmaon sa kaigsuunan. Dili, kanang mangaway, amen? Di ba? Masinabtanon, hospitable sa mga bisita. Muna'y kinaiya sa katinuod nga simbahan. Again, unang requirement ana, dapat luwas gid siya. Kasabot siya nga iyang kaluwasan, di matangtang. Amen? Ikatulo, na ang katong mga fruits of the Spirit. Nadungga na nato na. Sumura siya review ba, refreshment. So a true church is not a must-work-based salvation. Kana ba itong mga churches nga must-work-based salvation? You must follow the first commandment. Dapat mo simba kag Sabado. Kung di ka mo simba kag Sabado, impyerno jud ka. Oh, nana. Works man na. Ngano? Ang kawatan sa cross, di ba? Si Jesus Christ at the middle. Ang isa ka kawatan nagbugal-bugal, huy kanaog dia og luwasa kami. Iyang panghuna-huna, physical. Di ba kanang work magbuhat tag tinarong physical man na? Di ba na makaluwas at tubangan sa Ginoo? We are saved if we are born again through the Spirit. Di ba? Dili ng paningkamot nga physical. Okay, that's another story ang mga maayong buhat. That's another topic. So, balik ta. Kaning mga must work-based salvation churches, sometimes, mas buutan pa sila nato. No, ana. Pero na mga Pentecostals, di ba kwan man kay na sila? Bakit manaway? Maluhi lang ta nila, kaya di man mahuwi lang kwan. Kusog na sila maningkamot. Kusog na sila mag-praise and worship. Yabado, yabada. Di ba? Like what my story sa una. Katong first nako simba og nadungog naman siguro mo ani. First time nako og simba og Pentecostal. Gingnan ko daan sa akong amigo nga si Paul, maestro man na siya, nakabot abroad namo, nabalik na ba diri. Kita na ko nagtudlo naman sa Cebu. Paul gud yang alan. Siya huge. Okay. Actually sa wa pa jud ko na save, daghan mo kog simbahan.
grade 3 pa ko, nakabasa na ko atong wala udadan. Ako'y Bible nga karaan na kayo, more than 30 years na ang edad. Magulang pa sa akong asawa. Una na akong nabasahan nga KJV Bible kay sa unang panahon, way back in 1990s, ang mga gipanghatag ng mga Bible kahinumdum katong mga nag-edad diri kapit 40. Hinumdum ba mo naghatag pa sa una ang Gideon o King James? Karon wa na, nausab na. Gikip gyud na nako until now naapa na ako nga Bible piting likuna. Nagamit na ako nagsulwining, lata na kayo, baga na kayo. Muna, then pagka high school na ako, mga third year high school, naay maestra nako nga mutong sa may nauna to si Ma'am Dalyong, amot buhi pa ba siya? Ni si Ma'am Dalyong, magsigig share kuan lang siya bread of life. Ay mabot na by bread of life diri. Magsigig share sa gospel, pero wala nag-share og salvation by only walay assurance of salvation. Moabot ang time nabitihon siya sa usa ka babae nga kanang naman mga young people sa una, even high school, sigig apil og sa Katoliko sa tawag ana na sila mga young people something. Giapilan. Musukol man sad o istorya anton hilak na tong babae. Kaya si dag-anan ni Ma'am Galyong kay maestra man. Until such time gi-invite po ko sa bread of life. Human kog sim kay bago kog save mga wa pay 1 year. Human sa afternoon service madimingo mga 5:30 to 6 ba to? Nya ang bread of life 7 man, yan ay snack dito. Ano kayo? Mga dato man na sila, ang mga dato magdala mga snack. Oh. Ang nasyak lang ko dito kay pastora. Oh, pastora kon kay formal slacks. Ana-ana man ko, mangluod ko dito sa una kay kaning bago pang save dali biya mangluod. Hato ko dito. So ito, Ma'am Dalyong, pero walay assurance of salvation. Work-based gyapon. Ikadua, kato si Ma'am Sia. Lahi to si Ma'am Sia, values teacher na ako, pagka 4th year high school na. Lahi to si Ma'am Sia, kay mupatong maglamisa. Values to ha, ang gipa-project sa amo, nag-amot may kwartang, ipalit og radio, kay iyang i-play ang mga about sa Ginoo. Nya ang mga pamemorize ng verse, mugawas gyud sa test. Hamo tanong siya, wa to siya taktaka kay murag mo sug ni-action ka ana tung sobras ka bright sa math, gibalhin sa values. Pero misag inato to sila mga kaigsuonan. Misag lagi misag inato to sila pero those were the people, although mga babae to sila but dako biya putoy katabang para at least nakaingon kong na curious kung pag-ayo sa denomination. Pero usas siguro ko ato is salvation. Kay tsakto man pagka-share sa akong pastor. Tsakto man akong pagdawat September 8 year 2000. 6:30, 18 years old ko ato, 4th year high school. Karong September 8, I will have been saved for 24 years. By the grace of God, na mga kaigsunan. Although in my past life, daghan kog off and go, sige backslide. Munang dugay ang pagtubo. Bitaw, kana si kag backslide, dugay ka mutubo sa Bible, oy. Si kag sugod na po sa uno. Siguro, natuman na to, dato na unta koron. Si Mixultis, akong pastor sa una pastor, kung madato ko, ako'y palit sa yuta. Bitaw. I remember those days. Pero nausab na ang mga plano. Kani magkaidara na ta. Kutob na sa una-una. Lahi na ang plano. Amen? So there's still a lot of churches that is work-based salvation. I know na may mga kaila siguro nga mga dili. Dili sila Baptist siguro. But it's not about Baptist, okay? Dili about Baptist. Ang importante, sukit-sukita yun. Siguro agyon nga. Pangutan agyon kung save agyon tinuod. Kung mingon nga save, ing na, niya makasala pamanta. Hindi na ni mo mahibawan unsag yun. And thank be to God that where we are in right now, we're not teaching must work-based salvation. Amen? Thank be to God, it's not being a member of this church that can save someone. Amen? We're not teaching that. Thank be to God, it's not about numbers of mega church, di man ta mega. Pila ra gud ta. Di ba? Labi na sa morning, mas daghan man jud ang morning no. Anong gamay man jud ang afternoon? Be, bago tanan ta mga gamay man jud ang afternoon. Dasig ba malipayon ba diya sa kuan? Grasya ra po ni sa Ginoo mga kigsunan ha. Grasya ra ni sa Ginoo. Let's pray for those nga dili balik og afternoon. We do not judge them. We love them. Encourage na to sila, balik taghapon sis, Brad. Balik taghapon nindot kang mensahe, Brad. Sa 7 ka adlaw, Domingo ra biya ta makaadto niya, morning lang or afternoon lang ba? Pilta Brad kanindot, pero sa time sa TV tag-aasag oras oy. Tagagay time sa pamilya. Di ba? Ang God, I am a jealous God. Okay. I am a jealous God, ingon siya. Pero di mo siya tagaag time.
Yes, matagaan man nato siya time sa balay sa pag-ampo sa pasag Bible. Of course, not forsaking the assembling of yourselves. So much the more as you see the day approaching. Di ba? Sa Hebrews 10:25 na. Nga dili nato biyan atong pagtigom, pagtapok. Gidesign man gyud na nga mo simba kita og mahimo tanang services. Gimingaw naman pud gani ko sa may wala na ko lapil na. Aw mo Sabado. Gimingaw na jud kog soul winning. Manang tungod di mo ko ka soul winning, manghatag na lang kog trucks inigawa sa trabahoan. Kung na mga vendor on magsakay kog jeepney, muhatag na lang ko. That's the least I can do. No? Kay trabaho man kog Sabado. So, i-challenge ta mo nga dili gawas atong naanay gyud katungdanan like na may nag-require o unsa diya. Katong mga wa gyud ga practice og soul winning magsabado kuyog mo oy. Hello? Soul winning mga luwas mga ata. Kuyog mo masabado encourage ta mo oy. Katong na ay time. Kay inani mo na magkaigsunan. Daghan kay kag time. Grabe ra kay mong relax niya wa ka ni kuyog. Di ba? Yung kang busy man ko. Excuse atong na mga trabaho, of course. Di ba? So if you have time, make it a habit nga mulakaw gyud masabado nindot kay kung daghan mong lakaw sabado tayo no? No? Brad JC no? Ang mga men kung di man gani magpanday diri mukuyog og soul winning. Nindot kayo mag soul winning. If you are a true Christian, malipayon ka makakita nga nay makadungog, bahalag ug bag-o pa ka kanga pa ka, diha man ko nagsugod. Pioneer years namo sa soul winning, no? Pioneer years, grabe ka kulba oy di mahuman. Usay mahimong dibadi kay nga naman ato nga time wala pa may gitawag og nag-agi man gumig Operation Go. O nya sa mga men, natay time ako nang ikuan gamay kanang Operation Go, nag-training gyud mi anang Operation Go, napoy graduation, tagag certificate. Kaya ang purpose anang Operation Go is to reach the gospel to any people in a friendly way. Nga mura rag wala. Yan ang kadawat na di siya sa Ginoo without introducing your church, without introducing your name, without even letting them like pugson sila pasimba. Ang importante ma-present ang gospel. Without even sharing doctrines kung mangutana. Wa pa mi training ana sa pioneer years na ko as saved. As pakito mo mga verse, baling dagana. Yeah, later on, after 2 or 3 years, pwede naman upat ka verse. Pwede 2, 3. Pero kato, tag 13, 14 ka verse. Naagyo dito sa akong unang Bible na nakitaan in 1993, katong KJV na kong Gideon. Naapa dito, nakasulat. Agi sa akong pastor, kay gipasulat yun ako. Kay ngunahan mi ka, hunger sa una, mag-soul winning. Every Saturday, usahay dito sa high school, ni-graduate ako high school, katong diin na ko'y do ka maestra nga, sige kuan sa Bible. Misag ni graduate ako, college na ko, kay kagaatbang raman, Kapitolyo, Freedom Park. Nya ato nga time, Central Visayas Polytechnic College, which is Norso na karon. Sa Picas, Negros Oriental High School. Musulod gyapon ko dito, kay ilado naman mi sa guard, sa kuan, in a friendly way, di ra halata. Pero katong dito pa mi, end up debate, oy. Pangundang tao, di maayo. Di yun maayo tamog debate, mga kaigsunan. Kaning mga, labi na mga iglesia o sabadista, which is work-based salvation, lisod na sila. Kay, labi na sabadista, gabasa biya po na sila Bible. Pride ba na, matandog ilang pride, di ba? Share na sila, di ba? Grabe. So, pero maayo lang nimo pagdala, mohangyo lang yun ka, ug di yun maminaw, shake hands. There was one time, dito pa may kasimbahan sa Picas, na si Yaya, nagubot ito ba? Init na kaya ilang mga ulo. Ako diri nindot kaya akong pag-present kay mga batanon man. Hantod, nahuman na lang kong soul winning diri, gidulan na ako, Brad, sinindot kay para dili ta magubot ka ng gugma jud kay ang Ginoo, Brad. Basta kung nakay time, Brad, dawatag jud ang Ginoo. Salamat jud Brad, akong gihalong ang laki. Yaya, kay di man pud patabang to, di man to papiri. So mga kaigsuunan, be careful ani mga tao, mga churches or mga kuan nga must work salvation. Must work salvation, lisod kay na sila. Mas mayo pang Katoliko. Kay maminaw pang Katoliko. Ay lang ng Katolik depender. Pakaulawan na ka kanang sa mga video niyo makitaan, sila'y ga-control. Pakaulawan na ka. Pero na ako'y gikabiliban, kailangan mo ni Pastor, kisa to Brad, si tig-defend sa mga Baptist? Si Pastor Rian Fuentes, lahi po yung style. Ingon gyud siya nga, wala mo ko'y gikontra na, amigo pangin ako ang mga laing denomination, dili. Ako ra manghangion friendly debate, naman di gitawag friendly debate, dili iagi gracing of voices ba, walay insultuhay.
presenta na ka ana o ding human. Depende na nimo mutuwa ka sa kaan o mutuwa ba ko sa imong gi-share. Ana lang. But again, we're not debaters. Why? It's not us nga mupasabot sa tao, it's the Holy Spirit of Christ. So when you go out soul winning, preaching the gospel by grace, ayaw kahadlok ka naman. Basta kay nag-ampo ka, no? Gitugyan nimo tanan diha sa Ginoo na ang Holy Spirit mo'y mupasabot. Naara na sa tao nga imong gisharan kung magpagahi sila sa ilang kasing-kasing or dili. Naara nila. What is important, we is still preaching grace salvation. Faith, gift, libre, walay bayad. Amen? I hope nga until sa pagbalik sa Ginoo or kung kita mangani kuhaon, you still have that heart to preach the gospel. Amen? I hope dili ka one day mabali ra kag kalit, o nakasabadista, o nakasaglisya, nawa na unsa naman is brand. And the last thing kaning gitawag apostate, daghan ng even mga Baptist groups nibiya na. Apostate. Kani adto insakto ang mga pagtulunan karon naunsa na. Nanayaw na, nag-praise and worship na, nag-praise Lord. Na daghan. Kita jud kog Baptist sa Dumaguete kani adto conservative. Nag-apil-apil pa mi kay amigo man na mo Baptist. Karon kick out man diay ng mga Calvary Baptist kanang i-assign na gipapahawa kay conservative magyud ka ito nya ang mga deacons may magbuot karon na ni mga tamtams uy unsa naman ni diri ambot lang og gospel by grace pa ba by faith pa ba pero daghan kay mga even in among the Baptist group nga nag-apostate ni biya na. The question, save pa ba na sila? Ginoo ra gyoy nakabalo. As we all know, salvation is only by faith. Amen? So again, atong i-summarize. Nabatay nakuha mga kaigsunan? Ayaw po mo natog. What a true church is not? A true church is not a membership-based sect. Number 2, a true church is not a multitude-based sect. And number 3, a true church is not a mass work-based salvation. A church functions independently, locally, and governed by a pastor who prays and watches over our soul. We may not be huge in attendance, but we should be humble. Amen? Mapayobsanon, honest, true, loving, God's word, and the ministry. Ang tinuod nga simbahan, wala gibasihan sa ngalan, sa gidala, sa kadaghanon, ni binuhatan gayod. Ang kaluwasan, apan, basi kini sa matag-usa kanato mga kaigsunan. Mga luwas, pinaagi sa pagtuog siya, nahimong kabahin sa lawas, kabahin ba ta sa lawas? Amen? Ni Kristo, og nagkinabuhi nga Kristuhanon. Nagsuporta sa buluhaton or ministry, uban sa pagampo, paghigugma, og pagkahadlok sa Dios. Let us continue to support the ministry church. Amen? Young people, continue to support the ministry. Kung mahimo na kang professional, kung maka-abroad ka, someday, ayaw kalinti imong church. Diin ka na save, diin ka ni grow. Amen? Or someday, kay usahay ang people come and go. Di ba? People come and go. Wherever you may be, wherever ka maasa ka mapunta, remember, unless hello? Okay. All right. So, not unless mubalhin ka o transfer ka membership. If ever mubalhin ka membership, I hope you stay faithful kung daan din ka nag-faith. Din ka nabalhin. Amen? Ang importante diya, mahimo tang consistent, mapadayunon. Amen? Kaya kinahanglan gamiton kita sa Ginoo. We are in the last days. Kinahanglan wa na time nga magsikitag usik sa atong oras. Amen? Let us be steadfast. Okay? We need more laborers. All of us actually are laborers. Lain-lain lang tag papil sa kinabuhi. No, lain-lain lang tag si Sig, assign sa music, si Hana, na ikatimbang. Okay? But we can be supporters, di ba? We can be missionaries in our own little barangay, di ba? Okay? So, mga kaigsunan atong iduko atong ulo, mag-ampo kita. Salamat ta. Dear Heavenly Father, salamat kay sa mensahe sa Acts 20:28. Nakita namo diha, Lord God, it's not about membership, it's because of the blood. Diin ang tao maluwas. Salamat sa imong gugma, Dios, sa imong pagka-Dios, imong gibiyaan imong trono. Ninaog ka diri in the form of Jesus Christ because of your abundant grace.
riches of your grace din angko na mo karon Ginoo. Nasabta na mo ang simpleng plano sa kalawasan, Lord. Apan daghan pang mga sekta, Lord God, there's still a lot of people out there, Lord God, nga wrong gospel. Or there are people out there, Lord God, nga tungod na member sila sa usa ka church, makaingon sila nga malangit sila, or misag na mingon sila nga na member sila sa itsakto nga church, but what gud sila assurance. So it's only by the grace of God kami adunay kasiguruan, Lord God. Salamat niana, and I hope and pray we continue to grow, to be steadfast, to be faithful, and Lord, to be supportive sa imong ministry. And our Lord God, dili mahimong kawang kini nga mensahe nga amo nakatunan karon. Salamat sa matag usa, salamat sa imong gahom, sa paggamit nimo sa kumbaba, Lord God. Salamat sa imong espiritu, salamat sa kaduogan ining adlaw. Amen.